Happy Sabbath once again. I will be discussing right now or for today, this Sabbath day, is entitled Paralysis of Mind from Excessive Reading. So sabi nga nila, paano mapaparalyze yung isipan natin? Sa mundo natin ngayon, yung mga vlogger, yung mga content sa Facebook, kung nakikita natin, laging ini-encourage na lagi tayong magbasa. Pero sa Christian education, merong warning. Hindi lahat ng binabasa mo ay makakatulong sa'yo. Bakit? Kasi ang sabi dito, sa Christian education, page 186, paragraph 2, when an appetite for exciting, sensational stories is cultivated, the moral taste becomes perverted, and the mind is unsatisfied unless constantly fed upon this trashy, unwholesome food. I have seen young ladies, professed followers of Christ, who were really unhappy unless they had on hand some new novel or story paper. Yun pala, ako, I am guilty of this. Kasi nung kabataan, marami talaga. Pocket books. Ayan. Yung mga nasa dyaryo na mga kapanapanabik na storya. Ayan, yung sinasabi ditong sensational. So, yun yung nabubuo sa ating isipan. Sa paulit-ulit nating pagbabasa, yung ating moral, yung ating pag-iisip, yung ating ninanais, nagiging mali. Nagiging perverted na siya. Yung taste natin, nagiging makasalanan na. Kasi yun na yung pinifed natin lagi sa utak natin. Kaya ang sabi rito na mind is unsatisfied, hindi na kontento unless this trashy, unwholesome food is fed on us. Especially young ladies. So, and not young ladies, professed followers of Christ. So, kailangan talaga natin na iwasan yung mga ganon. Ang sabi rito, many, hindi few, but many have never recovered their original vigor of mind. So, hindi na nila muling nabawi yung dating sigla o lakas ng isipan. Kasi, ano nang nangyari? Dahil sa paulit-ulit na yun yung pinapasok sa utak. Yun yung paulit-ulit na binabasa. Kaya, imbis na yung iba, nagtatry silang magbasa ng mga Christian, mga messages, mga salita ng Panginoon, hindi na nila ngayon maintindihan. Ang sabi rito, all attempts to become practical Christians end with the desire. So, ang sabi rito na nagsisikap sila ay mga nagsisikap na maging practical na Kristiyano, umunlad sa buhay spiritual, ngunit nauwi lamang sa kabiguan, disastrous, nor is the physical effect less disastrous. Sabi rito, kasi bakit? They cannot be truly Christ-like and continue to feed the mind upon this class of literature. So, hindi talaga kaya na magiging Kristiyano ka, magiging tunay kang Kristiyano, pero yung pinifeed mo sa utak mo, ay yung kagaya ng mga novels or story paper. K-drama. yung mga storya na napapanood natin, di ba? Sobrang ibang klase rin naman kasi. Alam mo yung makukuha talaga yung kiliti. Yung makukuha yung imbes na ako minsan guilty talaga ako na lalo na sa Facebook, yung mga short story doon. Sabi ko, hala, wait lang, matutulog na ako, pero bakit parang inaabangan mo? So, yun yung isa sa mga example na talagang pinapaalala sa atin na ating Panginoon na hindi dapat yun yung pinifeed natin sa utak natin. Bakit? Kasi disastrous ang nagiging effect yun sa atin. Sabi rito, the nervous system is unnecessarily taxed by this passion for reading. Kasi nga, ma-excite ka. Di ba? Kahit pinapanood mo, naririnig mo, na-excite ka eh. So, fully taxed
unnecessary tax. Ibig sabihin, pagod na wala namang kakwenta-kwenta yung utak natin. Doon sa pagbabasa ng mga, yun nga, yung mga example. Sabi rito, in some cases, youth and even those of mature age, so yung may mga edad, kasama na tayo dito, have been afflicted with paralysis from no other cause than excess in reading. The mind was kept under constant excitement. Yung antaas ng, same to sa ano mo, sis. So, correlated sila sa topic mo. Na yung, alam mo yung constant excitement na abang ka talaga sa mga next na mangyayari. Oo, ang taas ng dopamine mo na hindi naman dapat. Sabi rito, until the delicate machinery of the brain becomes so weakened, nang hina na, that it could not act, and paralysis was the result. So, sabi rito na, sa sobrang pagka-addict, humaling, yun, tama, sa sobrang pagbabasa ng mga panabik na kwento o panonood ng mga bagay na hindi sa atin ini-encourage ng Panginoon. Yung brain pala natin, kung ano yung lagi, totoo to, kung ano yung exhausted siya, tapos nasasanay pala talaga. Tapos pag palagi pala tayong excited, yung maselang machine o bahagi ng ating utak napaparalyze, humihina. Ngayon, dahil perverted na siya, kahit alam mo kung anong tama, kung anong kailangan mong gawin, hindi mo na nagagawa. Kasi nasira na. At yung salita ng Panginoon, hindi na nagpapasaya. Kasi parang, pag ang salita na ng Panginoon, parang, ang lungkot, ang dami namang bawal. Tapos, pag nanonood ka, ang saya-saya. Diba? Ang utak natin, unlimited talaga siya. Hindi siya limited. Yung storage, yung memory, napaka-unlimited niya. Kaya be careful kung ano yung pinifed natin sa utak natin. Kasi, kung mag-iisip lang tayo ng masama sa kapwa, nagre-reflect yun. Tapos kung nasanay tayong maging judgmental, kunyari masyado mong ginajudge yung kilos pa lang, ginajudge mo na, nakakaugalian eh. Kaya minsan yung judgment natin, nawawala. Kaya ito, napakaswerte natin, no? Kasi meron tayong guide para yung maging healthy, happy, bilang holy, healthy, happy, and blessed. Kasi pag stress ka, kasi kung wala tayong nababasa, lagi tayo, ang sabi rito, na pag lagi tayong nagbabasa ng mga ganong kapanapanabik, pag hindi mo na makikita yung magkaklag na ngayon yung ating cognitive power. Ibig sabihin nun, minsan hindi na natin namamalayan na pag hindi tayo nagbabasa ng ganon, malungkot ka na. Tapos minsan, ina-apply mo sa sarili mo. Di ba may mga yung mga kwento, ina-apply mo, ang lungkot mo din. Tapos, lalo na yung era namin nila Brother Jess, yung emo. Alam nyo ba na, syempre wala pa yung salita ng Panginoon nun. Ay, meron na, pero hindi pa talaga nagbabasa ng ganito. Makarinig lang kami ng malungkot na, kaya love story. Sad love story. Iiyak ka na, tapos iba na yung mo, tapos minsan utusan ni mama. Nag-i-emo nga ako dito, nag-i-emote kay. Hindi mo na ma-determine. Mag-iiba talaga kung yun lagi yung nagpiped sa utak natin. So pag lagi palang ganon, yan yung mga kapatid, the mind crave stimulation as the drunkard craves. So para ka nang nalalasing na yun na lang lagi gusto mo na addict ka na parang umiinom ka na rin ng nakakalasing na inumin. Kasi nasanayan eh. So pag nasanay pala yung brain natin, para na rin tayong lasing. Yun na lagi. At ang sabi rito, no heavenly light was shed upon their associates,
to lead them to the fount of knowledge. So, ibig sabihin nun na dahil nga hindi mo na, dahil nga sira na yung, block na yung cognitive power natin, yung sa brain natin, so hindi mo na makita yung kabutihan ng kapwa. Kasi paralyzed na. Sabi rito, they had no deep religious experience. If this class of reading had not been constantly before them, there might have been some hope of their reforming. So, swerte natin, no? Kasi mga magulang natin, Adventist. Ako dati, hindi ako natutulog. Kasi basa ako ng novels. Tapos yung papa ko, naggaganon lang ako ng kumot eh. Pinapatay niya yung ilaw kasi napapansin niya may mga binabasa ako eh. Hindi ako natutulog. Akala ko tulog na si Papa. Yung pala, ino-obserba. Binabantayan ko siya na matulog. Binabantayan niya rin pala ako. Nagbabantayan kami. Tapos, pag ginaganon niya yung kumot, nagbabasa ako. Ngayon, ang epekto sa akin nun, kinabukasan, hindi ako makasagot sa klase. Kasi lutang na lutang ako. Yon. Then, ganun pala. Pero dahil nga Adventist yung mga magulang natin at swerte tayo, nagkaroon ng reformasyon. Kasi sabi rito, if this class of reading had not been constantly before them, kagaya natin, na-cut. So, meron tayong hope ng reformation. And sabi ni Mrs. White, galing to sa Panginoon, I am pained to see young men and women thus ruining their usefulness in this life and failing to obtain an experience that will prepare them for an eternal life in heavenly society. Napapansin ko nga, mga kapatid, lalo na yung mga Gen Z, kung pagkakausapin mo sila, 80 ako. Proud na proud pa silang sabihin yun. Pag sinabihan mo na, alam mo ba na may nabasa ako, na ang pagtulog ng maaga, ganyan-ganyan, ang pagkain ng gulay ay hindi nila tinatanggap yun. Kasi mas gusto nila yung mga talaga. Tapos parang gusto mo silang tulungan, pero dahil nga yun, ang daming iba yung gusto nila, ayaw nila ng relihiyoso, baka daw lumampas sila sa langit eh. Oo. Saka marami akong nakausap na kabataan, kasama ko sa work, di sila naniniwala na may Diyos. Hindi sila naniniwala na God created heaven and earth. Hindi sila naniniwala. Sabi ko, okay. Tumatahimik na lang ako. Kasi at least, So, ang ibig sabihin pala nito ay mental inebriates, people who are drunk, intoxicated, addicted. Ang last ay, intemperate habits of reading exert a pernicious influence. So, nakakalungkot, no? Kasi, kaya pala yung iba, alam nyo ba na ang lakas talaga rin ng excessive reading lalo na pag mali. Kasi sa Japan, meron dun mga tao na, di ba ang Japanese magaling silang gumawa ng novels, meron rin mga massacre. Meron akong sa Nightfall, meron akong napanood na, meron siyang kapansanan. Ngayon, dahil hindi siya makahawak ng diretso, lalaki siya. Tapos sinasabi ng mga magulang sa kanya, wala ka namang kwenta, hindi ka nga makahold ng ganyan eh. Ang ginawa niya, nagbasa siya ng dark. Alam niyo, in-apply niya, hindi na siya, dahil sa dami ng libro na puro dark, massacre, puro serial killer, ang una niyang biktima, 4 years old na bata. Totoo yun. Dahil nga, yun yung lagi niyang pinifeed sa utak niya eh. Yung bata, binibidyohan niya, tapos inanuhan niya, binalatan niya, tapos binibidyohan niya, dinodocument niya. Tapos, hindi siya ngayon hindi siya mahuli-huli ng mga pulis. Tapos meron siya, another, 6 years old na naman, kung ano-anong kababuyan ginagawa niya. Kasi ina-apply niya doon sa reality niya yung mga nababasa niya. Hanggang sa yung mga buto, inaano niya. Tapos, alam niyo bang nangyari sa mga ang dark side ng Japanese ay naging sikat pa yung taong yun.
parang naging idol. Kasi sila, mahilig sila sa mga manga eh. So tayo, napakaswerte natin kasi meron tayong guide, meron tayong parang magulang ba na may sasaway. Para ituro, oo, i-guide tayo sa tama. Yun lang mga kapatid, sana talagang may natututunan tayo dito. Ako, hindi sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ng ating nababasa na galing sa ating Panginoon. Amen.